Magandang umaga mga kapatid. Magandang gabi. Nandito ako ngayon sa Maryland, USA. 12:30 p.m. Yata dito ngayon. Una sa lahat mga kapatid, yung gamutan natin, walang bayad. Sa picture o video call, walang bayad yan. May share ako sa inyo na protection mga kapatid. Itong protection na ito, nung bago ito binigay sa akin, yung hiningi ko yung orasyon na yung nakalaban ni San Miguel Arcangel, si Lucifer, na may binanggit siya doon na may binanggit siya na orasyon na nahati sa 3 bisis, 3 piraso si Lucifer, no? So binigay niya sa akin noon. Yung binigay sa akin, sabi niya, kunin mo yung scapular na doon sa yung lalagyanan yun sa lamisa, sa altar doon, kunin mo sa altar. Saan? Para sa iyo yan, the-bless na yan. Para saan to? Sabi niya, para sa lahat ng mga klase ng anumang klaseng dumating na danger sa ating buhay, yun, makatulong sa atin yun. At saka pag nawala na tayo dito sa mundo, yan ang nakatulong sa atin, no? Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Ito yung binigay niya sa akin. Ito ano? Ito. Sabi niya, isuot mo yan palagi. At huwag mong huhubarin kahit naliligo ka. No? Kung naliligo kayo, huwag nyo tanggalin. So, para ma-confirm ko mga kapatid, kanina, kahapon, kinausap ko yung pangalawa kong gabay mga kapatid. Kinausap ko. Sabi ko, totoo ba itong scapular? Ito. Sabi niya, lahat na nandyan totoo. So, nakasabi dito mga kapatid, ang nakasabi dito, whosoever dies wearing this scapular shall not suffer eternal fire. Our Lady Scapular promise. Ito ang promise ni Mama Mary mga kapatid. Kapag isinuot mo ito, pag isinuot natin ito, kapag mawala tayo dito sa mundo, hindi tayo mapunta sa impyerno. Yun ang promise niya mga kapatid. At saka kung pupunta tayo doon sa purgatory, hindi tayo magtatagal sa purgatory. Kunin tayo ni Mama Mary doon, dalhin sa Kingdom of Heaven. Yun ang sabi niya. Dito mababasa, dalawa ito. Ito mababasa ito sa kabila. Sa kabila, behold the sign of salvation, Our Lady of Mount Carmel. So totoo yan mga kapatid. So ito yung susi mga kapatid. Ito yung susi na hindi tayo may impyerno.
No? Ito yung susi upang hindi tayo ma-impyerno. So, i-grab natin ito mga kapatid. No? Hindi ito coincidence mga kapatid. Kung narinig nyo kung hindi ito coincidence, plano ito ng Panginoon Diyos. Yan kabait ng Panginoon Diyos mga kapatid. Yan tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Nag-iwan siya ng mga proteksyon para hindi tayo ma-impyerno. Pero yung iba mga tao dyan, hindi alam yata ito. Hindi alam ito mga kapatid. Ito ang susi para hindi tayo ma-impyerno. Punta man tayo sa purgatory, hindi tayo magtagal doon. Kukunin tayo ng mga Mary, dalhin tayo sa kingdom of heaven. Lahat ng sinasabi ko mga kapatid, ito po, sinishare ko ito sa inyo. At bless kayo. Alam mo mga kapatid, yung mga kagalingan natin sa faith healer, sa mga manghihilot, sa mga doktor, ay temporary lamang. Yan ang sabi ng pangalawa kong gabay. Alam nyo kung sino ang pangalawa kong gabay. Sabi niya, temporary lang yan lahat. Pagdating ng araw, mamamatay din tayo. No? Tayo, mga tao, mamamatay. So, pagdating ng panahon na yan, hindi na tayo matakot na mamatay dahil dito mga kapatid. Kasi safe na tayo dito. Siyempre, mag-repent ng ating kasalanan, kumpisal, magsimba, at mag-rosary. Sa rosary, bigyan ka ng mataas na buhay, no? Kasi pag marami kang natulungan, mga kaluluwa, mga tao, dinadasal mo, bigyan ka talaga ng mataas na buhay. At may 15 promises yung iba din yung promise nito sa doon. So kung marunong ka mag-rosary at saka meron ganito, saan ka pupunta, alam mo na kung saan ka pupunta mga kapatid. Hindi ito coincidence mga kapatid. Plano ito ng Panginoon Diyos para maligtas tayo sa ating mga kulwa pagdating ng araw. So, sa mga babae, mga kapatid, yung iba kasi hindi ito pinapansin dahil sa tingnan mo nga kung impara mo ito sa mga gold o sa mga diamond. Pero bago kayo mag-suot ito mga kapatid, dapat i-bless nyo sa pare para maging banal. So, hindi ito pinapansin kasi palaging sinusuot yung mga gold, mga diamond. Kung meron kayo doon, isama nyo to. Kasi in every second, may mamamatay na tao. So, kung mawala man tayo dito sa mundo, at least nasuot natin ito. Yung mga gold na yan at sa mga diamond, pag may mangyari sa iyo, hindi yan makatulong sa iyo mga kapatid. Palamuti lang yan dito sa mundo. Sa mga social media. No? Pero walang masama magsuot yan. Pero kung ikumpara mo yan dito, bali isuot mo yan tapos ito hindi mo isuot, isipin mo muna mga kapatid. Sa mga babae, ito mahaba to, di ba? Sa mga babae, ganoon mo yan. Ilagay nyo sa bra ito, ilagay mo ito sa bra. Hindi na yan makikita. Sa mga lalaki, iwan ko paano pag-diskarte kasi kahit na ganoon mo ito, magaganon pa rin. So, sa akin mga kapatid, hindi ko ito ikinahiya. Ito mga kapatid, hindi ko ito ikinahiya mga kapatid. Kahit na makita ito ng ibang tao, ano man, hindi ko ito ikinahiya. Kasi alam ko, ito magliligtas sa atin. Itong rosary, pwede mo ito ilagay sa bag, sa wallet nyo, o sa bulsa. Itong rosary, pwede ito. Pero itong scapular, nakalagay nito, isuot nyo talaga. Tapos, palagi kayo naliligo, isunusuot nyo ito, tapos nasisira na, bibili ko ng iba, tablis no, ipalit nyo dito. Bago ito tatanggalin, palit ka muna, tapos
mo. So, alam mo mga kapatid, yung mga demonyo mga kapatid, nandyan lang sa paligid lang. Tingnan mo doon sa Dubai. Nangyari sa Dubai. Sama yung ibang nasod, sa Oman. So, mga lindol. Sana kung nakasuot sila nito mga kapatid, sana naligtas sila. Kung panahon na nila, at least hindi sila may impyerno mga kapatid. Yung mga demonyo mga kapatid, nandiyan lang mga kapatid. Lalo na doon sa Dubai na nangyari nung namatay yung kababayan natin. Yung mga demonyo nandiyan lang sa paligid. Anytime i-grab ganyan, patong mo sa impyerno, papatayin ganyan. Yung ginagawa ng mga demonyo, papatayin talaga yung mga tao. Pero hindi tayo mamatay-matay kasi mahal tayo ng Panginoon Diyos mga kapatid. Binigyan pa tayo ng pagkakataon na mag-repent sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, buhay pa tayo. So, huwag natin pabutin ng mga kapatid na mamatay tayo. Saka na tayo sabihin natin na ibalik niyo ako sa mundo. Magsisimba na ako, mag-repent ako ng kasalanan. Isuot na to. Yan. So, wala na mga kapatid, wala na repentance pag namatay tayo dito. So, ngayon pa lang, maghanda tayo mga kapatid. Mas maganda marami kang pira at marami kang kayamanang spiritual. Mas lalong malapit ka sa Panginoon. So yung mga demonyo mga kapatid, nandiyan lang yan sa gilid natin. Hindi tayo papatayin talaga. Shout out ni Alan Silano. God bless mo. God bless. So yung mga demonyo mga kapatid, hindi tayo mapahamak tayo sa disgrasya. Yung mga demonyo papasok yan sa masamang tao. Didikta daw, mabarilid ka, o ano pa dyan. Yung sasakyan, ibangga ka, ano ba mangyari dyan. Yan ang gawain ng mga demonyo mga kapatid. Kaya, para malikay kayo sa disgrasya, ano naman ito, magsuot kayo. Ito ay fiction sa lahat. Wala tayo sa mundo. Hindi tayo magtatagal sa purgatory. Kunin tayo ni Mama Mary, dali tayo sa purgatory. Yan ang totoo. Pag-pray mo yan ka, kinausap mo. At lahat yan ito. So, comment lang kayo mga kapatid kung anong ma-comments nyo dito sa Escopulary o sa Rosary o anong i-comment nyo dyan. Huwag kayong matakot mag-comments mga kapatid. Yung tatlong talim na spiritual espada mo mga kapatid. Para lang yun sa mga mga. Shout out ni Juanito Valera. God bless bro. God bless. Yung tatlong talim na espada mo na spiritual. Para lang yun sa mga mangmula mo sa mga tao. Masama ang espiritu mga kapatid sa. Huwag kayo matakot mga kapatid. Sila yung sinasabi kayo totoo. Huwag nyo lang titingnan yung mukha ko mga kapatid. Kasi kahit na sinong tao, huwag nyong basihan yung mukha. Kasi hindi nyo alam kung anong nasa kanya. Ang tinitingnan ni Jesus Christ, yung puso. Iwan ko kung anong meron sa aking puso. Bakit ako isa na bigyan ng Espiritu. Bigyan ng Espiritu. Para sa pagkakulang. Pero alam mo mga kapatid, araw-araw, yung mga misteryo sa buhay, nakikita ko po lagi araw-araw. Every Biyernes Santo, bago mag-Biyernes Santo, makikita ko si Jesus Christ. Totoo yan mga kapatid. Hindi yan
Lahat na sinabi ko ay totoo. Yung una kong kita, yung 2020 ako, liligtas sa akin ang magamot ako. Bago Birris Santo, nakita ko Jesus Christ. Blurred, nakita ko siya. Nagpasa ng cross. Tinawagan ko yung gabay ko, kinausap ko. Totoo ba yung nakita ko? Oo, totoo yun. Ano ba ibig sabihin yun? Sabi niya, ibig sabihin nun, mag-ayuno ka, mag-fasting ka. Ha? Paano hindi ko marunong mag-fasting? Ano bang gagawin? Sabi ng gabay ko. Manapin, shout out. Hindi manapin. God bless. Sabi niya sa akin, ang ibig sabihin yung ibig sabihin nun ay mag-fasting kayo ko. Paano hindi ako marunong mag-fasting? Paano ba? Sa ito ang pag-fasting, ganito, ganyan. So ngayon alam ko na pag-fasting, yung iba overacting yung pag-fasting, pero simple lang pala ang pag-fasting. So sinasabi sa akin. Tapos sabi niya, huwag kang maniwala sa mga pumupunta doon sa mga bukid sa Birris Santo o bago mag-Birris Santo na pagbalik may kapangyarihan na huwag kang maniwala dyan. Yun ang sabi sa akin, no? So 2020 hanggang ngayon, nakikita ko yung Sacred Heart of Jesus, nakikita ko rin. Basta bago mag-Birris Santo, makikita ko. Yung Divine Mercy, nagdadasal ako 3 o'clock mga kapatid, no? Sabi na aking gabay, una kong gabay, sabi ng una kong gabay. Alam mo mga kapatid, nung una mga kapatid, iniwasan ko talaga yung mga dasal mga kapatid, kasi gusto ko nang may dasal ako, maliit lang mga kapatid, no? So, kapag may sinasabi yung gabay ko, hindi ko pinakinggan. Kasi ayaw kong sabihin nga sa akin na dasalin mo to, no? Kasi, yun nga, ayaw ko na maraming dasal, no? So ngayon, dumating nga araw, sabi niya, Richard, dasalin mo ito. Kapag anong sinasabi ng mga kapatid, talagang dinadasal ko. Manipis na yung libro, pero marami-rami din. So wala akong magawa, no? Dinadasal ko. Sabi niya, yung Chaplet of Divine Mercy, dasalin mo yan 3 o'clock. Kung paano yan, 3 o'clock yung trabaho ko. Sabi niya, kung anong mayroon kang time, dasalin mo. So wala akong ligtas, ano? Talagang ipadasal sa akin, so nagdadasal ako ngayon. Yung ilang taon na ako nagdadasal. Yung nagkasakit ako mga kapatid. Tapos kong dasalin, bigla akong inantok. Pag antok ko, nakita ko Jesus Christ. Divine Mercy mga kapatid, nakita ko. Yung makita ko, bigla lang parang milliseconds. Gumagano. Tinawagan ko naman yung gabay ko, totoo ba yung nakita ko? Oo, totoo yan. Sure ka, totoo? Pinagalitan pa ko, hindi ka naiwala sa akin. So, ano bang sabihin nun? Sabi na huwag kang mag-alala, gumaling ka na. No. Babayat ang Panginoon Diyos mga kapatid. So, huwag natin baliwalayin, no? Mag-repent sa ating mga kasalanan, mag-umpisal, magsimba. At sabi ko na mga kapatid, isuot nyo ito mga kapatid. Kung nahiya man kayo, itago nyo kung saan nyo itago sa dibdib nyo. Para maligtas tayo sa lahat ng mga klaseng nature. Wala ba tayo sa mundo? Punta tayo sa pagkakataon. Hindi tayo magtagal sa pagkakataon. Kunin tayo mga meron, kaya tayo sa kingdom of heaven. So, yan ang sabi na. So, nakita ko mga batid, parang ilan-ilan lang nakita ko nagsuot nito mga batid. Hindi nila alam kung anong kahalagaan yan. Yan ang susi para hindi tayo may perno mga batid. Bless kayo, sinishare ko to sa inyo.
So, comments lang kayo dyan mga kapatid. Kung anong mga comments nyo dyan, sasagutin natin yan. Kasi yung mga gamutan natin, walang bayad. No? So, yung mga demonyo ngayon mga kapatid, natatakot na ngayon ano. Kaya yung pumupunta ako dito, maraming, bago ako pumunta dito, maraming sagabal, no? Parang hindi ako makapunta dito. Ayaw ng demonyo na masabi ko eh. Kasi pag nasuot mo yan, pag nasuot mo itong scapular, wala nang magagawa ang demonyo mga kapatid. Hindi ka na mahihira sa impyerno. Kasi yan ang promise ni Mama Mary. Pag nasuot mo yan, search nyo sa Google. May dasal yan, kunti lang, mga 30 seconds, wala pang 30 seconds. Tapos ka nang magdasal. Basahin mo lang, madali lang. Sa Google, madali lang. So, yan kahalagahan ng scapular nito mga kapatid. So, mga kapatid, tandaan nyo, mahal tayo ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Bakit? Buhay pa tayo ngayon, di ba? So, bilang pasalamat sa Kanya, magkumpisal mga kapatid, magsimba. Every second, may mamatay na tao. Hindi natin alam kung kasama tayo doon. Kaya mag-isip, mag-ingat mga kapatid. Iikot ko kayo dito sa aking area. Waterfront Park ito mga kapatid sa Maryland, USA. Nabubuting yata siya.
So mga kapatid, God bless. Peace.